Narito ng PTV Balita ngayon, nasa 120 million US dollars na halaga ng investments ang nilagdaan ng Pilipinas at Saudi Arabia kasabay ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Sa roundtable meeting kasama ang business community, binigyang kilala ng Pangulo ang mga kumpanya na tumutulong upang mapagtibay ang bilateral relations ng Pilipinas at Saudi Arabia. Napapanahonaan niya ang pagpunta ng delegasyon ng Pilipinas sa naturang summit, lalo't patuloy ang paglakas ng ekonomiya at pagbuhos ng foreign direct investment sa bansa. Ipinida rin ng Pangulo sa mga Arab businessmen ang Maharlika Investment Fund ng Pilipinas na binuo upang mapalakas ang pamumuhunan at mga proyekto ng pamahalaan. Dahil sa nilagdaang kasunduan sa Saudi Arabia, nasa 15,000 trabaho ang inaasahang magbubukas para sa mga Pilipino sa larangan ng construction at iba't ibang sektor. With an estimated value of over 120 million US dollars, the agreements that will be signed today are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. To our current and future business partners, I hope that this meeting has served as an excellent platform for building greater and closer partnerships between the Philippines and the Kingdom of Saudi Arabia. Sa iba pang balita, naging mapayapa ang unang araw ng pangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections kahapon. Ayon sa nilabas na datos ng COMELEC, walang naitalang untoward incident o campaign violation sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Caraga, Region 4A, Region 4B, Region 5, Region 6, 7, 9 at Region 10. Gayunman nakapagtala ang COMELEC ng hinihinalang physical injury at unjust vexation sa barangay Butong, Lawag City. Habang sa Pangasinan ay may napaulat na lumabag sa paglalagay ng campaign materials. Nakapagtala rin ng COMELEC na maling paglalagay ng mga posters sa Davao City, Digo City, Bansalan, Hagonoy, Santa Cruz at Malalag sa Davao del Sur. Sobrang laki naman ng mga poster ang naitala sa Digo City at Padada, Davao del Sur. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow din kami sa Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.